Praise the Lord. Hindi. Okay, mananalangin ito lahat para kay Christine. Patungin yung kamay niyo sa kanya. Yan, okay. Ama namin, kami nagpapasalamat ng batang ito, Panginoon, ngayon ay narito sa aming harapan na isang malusog na bata. Pagkatapos na siya ay, Lord, dumaan sa mahirap na kalagayan nung siya ay panganak, ngunit salamat dahil sa simula pa lamang ay naranasan niya na ang kapangyarihan ng panalangin ng iyong mga anak. At ang Lord, pinag-isang puso at pananampalataya ng kanyang mga magulang na siyang dahilan ngayon, narito siya at narito sila para ialay ngayon ang batang ito, si Christine Miel. Hiniling po namin ang iyong pagkarga sa kanya sa mga sandaling ito at hiling namin dakilang Diyos na ikaw po ang tunay na magbukod sa kanyang buhay sa madumi at makasalanang sanglibutan ito at siya'y lumaki ng may takot sa ilalim ng pangangalaga, proteksyon ng banal na dugo mo at lahat ng pangangailangan niya, Lord, ay hiniling namin ay pong punuan sa kanyang paglaki. Ingatan mo ang mga magulang, kanilang hanap buhay, higit sa lahat ang kanilang espiritualidad para higit na magabayan siya sa tamang daan. Alay po namin si Christine Miel sa iyo ngayon, isang buhay ng paglilingkod sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. God bless you. Praise the Lord. Talagang paghawak na hawak ng nanay, pinagtigil yung iyak eh. God bless you, Christine. Praise the Lord. Kailangan talaga yung sarili ko na ang aking kakargahin para hindi umiiyak. Praise the Lord. Isang magandang umaga sa inyong lahat sa pangalan natin Panginoong Yesus. Hindi ba't napakaganda ng umaga ngayon? Amen. At kanina po, pagkagising ko ay pinuno ko ng pasasalamat ang aking higaan. Hindi ako tumayo hanggat hindi ako yumuyuko, nananalangin, inaalala lahat ng kabutihan ng ating Panginoon. At bago ko pa malaman, ang gaang-gaang ng aking pakiramdam. At excited na ako makarating dito sa church. At salamat dahil nakita ko kayo muli. Pakarami natin dito ngayon. At sa isang banda, ang sabi, problemado tayo dahil malit na yung ating church. Pero sinisikap ko po ngayon, base doon sa ating pinapag-aralan, na maging positibo sa lahat ng bagay. Hindi po negatibo na tayo ay walang malaking simbahan. Diba? Negatibo po yung may malaking simbahan, walang nagsisimba. Pero meron tayong simbahan na punong-puno. Abay, salamat sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Amen. So darating na 8 ng buwang ito ay magkakaroon kami ng general meeting ng pamunuan ng church at pag-usapan po namin ng mga importanteng bagay. Of course, tungkol sa mga pagbabago sa leadership, sa mga namiminuno sa atin. At pagkatapos ay concern po namin yung mga kapatiran natin na sa labas. Gusto po namin magawa ng remedyo kung paano po na kayo ay makapagsimba ng marami pong nakukuha. Kasi alam po namin, mahirap nandiyan kayo sa labas. Hindi nyo nakikita yung preacher dito sa likod ng pulpito. So, we're praying kung anong pinakamainam para po kahit nandiyan kayo sa labas, pansamantala, ay makagawa kami ng paraan para makita nyo po yung preacher at marinig nyo ng malinaw ang pangangaral. Okay? So, patuloy natin pag-pray. Yung pong kaso ng lupa, hinihintay na lang natin yung hatol. At simula pa nung nakaraang Disyembre, ay naghihintay tayo. But I believe, hindi po lalampas ang taong ito nang hindi natin nakukuha yung desisyon. Kaya patuloy tayo mag-pray na maging sa pabor natin ang desisyon na yun para hindi po maging mahirap sa atin na gumawa ng mga plano at mga hakbang para maayos natin ang gusto ng ating church. So, yan po ay isang munting paalala lang sa inyo para manatili kayo updated at bahagi ng pagkilos ng ating munting iglesia dito sa Pasig. Okay, tayo lahat tayo magsisitayo na. Brother Rolly Hapon at ilang mga brothers ay nasa Bulacan ngayon. Sila po ang nag-asikaso ng gawain natin doon sa kay Pombo. So pray for them. Buksan natin ang ating mga Bibles sa Colossians chapter 3 once again, verses 1 to 3.
If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For you are dead, and your life is hid with Christ in God. Sa Tagalog ay ganito, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa taas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Basahin din natin ang pangalawang taga-Korinto. Kapitulo 10, versikulo 4 hanggang 5, I believe that is. Sabi dito, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Hallelujah. Basahin ko sa Tagalog, sapagkat, verse 4, sapagkat ang mga sandata ng ating pakikipaglaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan o pagkakakilala sa Diyos, at bumibihag sa lahat ng pag-iisip upang tumalima kay Kristo, na walang iba ay ang salita. Sahin ko rin ang isang quote from the prophet, please. Konting panahon na lang bago tayo umupo sa message na white have to be shepherds once again. Sabi niya, you hear so much today about positive thinking. You hear so much today about positive thinking. You just put your mind on anything and think positive on it. The devil can do that. There's only one thing that rules over all, and that's God's Word. Sa ibang salita, ang sinasabi ni Brother Branham, hindi tayo nagtuturo ng mind over matter teaching, but word over matter. Word over everything. There's one thing that rules over all, and that's God's Word. If your thinking is contrary to the Word, forget your thinking. Think on the Word. May the Lord add these blessings in the reading of the Word. Maraming tayong magsiupo. God bless you. True positive thinking is word thinking. Or, mas maganda nga sana kung ginawa kong logos thinking. Because the word is the logos. Logos thinking. True positive thinking is logos thinking or word thinking. This is going to be part 2. Noong nakarang Miyerkules, umaasa ko na kayo ay pinagpala sa ating pagpapasimula ng ating bagong sharing ito. At di natin alam kung saan ito darating. Pero hanggat binibigyan tayo ng inspirasyon ng Panginoon, nagbubukas siya ng mga vein, ay tutuloy po natin ang pagtalakay sa paksang ito. So, hindi po psychology ang ating pag-usapan. Although may mga aspeto ng psychology and positive thinking na i-adapt tayo dahil hindi naman po lahat ng mga tinuturo nila ay mali. Ilan doon ay hango din sa salita ng Diyos, kaya hindi tayo humahango doon sa nagtuturo ng psychology, kundi sila po ang humahango sa atin. Amen? Because if there's anything that's positive, that's the Word of God. Kaya, nararapat na punuin natin ating pag-iisip ng salita ng Diyos kung gusto niyo maging positibo sa inyong outlook sa buhay, maging positibo sa tingin nyo
sa mga bagay-bagay na nangyayari, maging masigla, maging masaya, maging progresibo, dahil yun po ay ibubunga lahat ng isang positibong pag-iisip. Diba? Isang positive thinker, kagaya nung kinote ko nung huling bahagi ng ating service nung nakaraang Miyerkules, pwede nyo isulat ito. I think this is a good motto na pwede nating pasimulan na isaulo. The logos thinker or the word thinker sees the invisible, feels the intangible, and achieves the impossible. Praise the Lord. I want to quote that again. The logos thinker sees the invisible, feels the intangible, and achieves the impossible. Pagka ganyan ang tako ng ating pag-iisip, then we can truly experience the truth of the Word of God that says, all things are possible to them that believe. At nakakalungkot, pero ito ay naging magandang kasabihan na lamang, pero hindi natin lubos na napapakinabangan ang tunay na kapangyarihan na napapaloob sa mga talatang ito ng Biblia. Ang lahat ay makapangyayari sa lahat ng sumasampalataya. Sabi pa ng ating propeta, kapag ang Diyos at ang tao ay nagtagpo ang dalawang, tawag dito, isang katangian ng Diyos ay tatlong pangunahing katangian niya. He's omnipotent, omniscient, and omnipresent. Alright? He is omnipotent dahil siya ay all-powerful. Yun ang gusto ko sabihin. So kapag ang Diyos na all-powerful at ang tao ay nagtagpo, actually, dalawang all-powerful ang nagtatagpo. Bakit? Kasi, ang sabi, hindi lang ang Diyos ang makakagawa ng lahat ng bagay. Ang sabi ni Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. At ang sabi pa kung isang tao, if you can believe, all things are possible to them that believe. Sinong kausap? Tao. Kapag yung tao na may kakayahang sumampalataya, at dahil doon ay makakagawa ng lahat ng bagay, at ang Diyos na may kapangyarihan, na gumawa ng anumang bagay ay nagtagpo, isipin nyo, ano ang hindi pwedeng mangyari. So ang aking dalangin ngayon, ay turuan tayo ng ating Panginoon maging, kung ano yung dapat maging tayo sa ating pag-iisip, at tayo ay maging matibay sa ating union sa ating Panginoon, sa ating ugnayan sa Kanya, upang yung union na yun, ang, praise God, magpakita sa ating landas ng makapangyarihang pamumuhay. Amen? Maranasan natin ang mga bagay na iniisip ng sanglibutan na imposible, pero kapag kasama natin ang Diyos at tayo sumasampalataya, ito ay mga posibleng bagay pala at hindi lang po kwentong kutsero. Pwede nating ikwento ang ating mga karanasan dahil ating pong naranasan ang katotohanan ito sa ating buhay. Okay. Marami po akong materials. Hindi ko alam kung paano ulit itong pagkakasyahin, pero hiling ko na habang tayo nangungusap ay panalangin niyo ko. Amen. Para ito ay presenta ko sa paraan na may kaayusan at nang sa ganun ay inyong maunawaan ng gusto ang mensahe ng Diyos para sa atin sa umagang ito. Alright. Gusto ko ibalik kayo sandali sa pasimula para ating pong lubos na maintindihan kung ano ba talaga ibig sabihin ng positive thinking or logos thinking. So John 1:1, ang sabi ng Scripture, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Yung word dito ay wala iba kundi logos. At yung logos ay may kahulugang thought or concept. Right? Kung i-click nyo yung logos, it means a thought or a concept. It is also the expression of that concept or that thought. So, ang ating Panginoong Jesus, siya daw ang salita, siya ang logos, siya ang kaisipan, siya ang konsepto, pero alam natin na yung konseptong yun na in-express sa kanyang katauhan. And the Word was made flesh.
So pag sinabi mong logos, hindi lang ito kaisipan, kundi expression ng kaisipan. Anuin mo ang kaisipan kung hindi ito maisasalin sa iba? Diba? At yung medium para maisalin yung kaisipan ay ang salita. Sana nakikinig kayo sa akin ng gusto. Gusto ko ibigay nyo ang inyong undivided attention para yung kaisipan ng Diyos na nasa akin ngayon ay masupo nyo dahil sa pamamagitan ng aking pangungusap ay hindi lang kayo binibigyan ng Diyos ng logos concept, but binibigyan kayo ng kapangyarihan para express din ito at maisalin ito sa iba. At kung paano kayo nakinabang dun sa concept ni Lord, ay makinabang din yung ibang sasabihan nyo ng konseptong ito na punong-puno, busog na busog, buntis na buntis sa kapangyarihan. So, ang sinasabi ko dito, ang lahat ay nanggaling sa Word, sa Logos. Lahat ay nalikha sa pamamagitan ng Logos. Walang anumang bagay na nalikha, kundi sa pamamagitan ng Logos. That's God right there, the all-powerful God, expressed in a thought and then expressed in a word. Alright, at ang sabi, God created man in His image. Sino ang nilikha nung ilikhain ng tao? Si Adan. At ang sabi ng ating propeta, we were all represented in Adam right there. Kung anong magiging tayo, ay nire-represent ni Adan nung siya'y likain. At siya'y nilikha sa larawan ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? He had the logos ability. Bakit? Kasi siya ay bahagi lamang ng Diyos. Kumbaga parang siya ay pumiraso sa kanyang sarili. At inilagay niya yun sa lamang lupa. Katawang lupa. Alright? At binigyan niya ng kapasidad na mag-isip at magsalita. Kaya nga ang sabi ng Diyos, Adan, ikaw ang magiging maliit na Diyos sa ibabaw ng lupa. Anumang sabihin mo ay mangyayari. Dahil anumang isipin mo, bago mo pa sabihin ang gusto mong sabihin, yan ay isipin mo. At anumang isipin mo ay manggagaling sa aking sariling kaisipan. Logos. Concept. Can you say amen? Praise the Lord. Remember now, wala pang ibang kaisipan si Adan, kundi ang kaisipan ng Diyos nung pasimula. Kaya anuman ang isipin niya at sambitin niya ay galing directly from the Logos. Kaya siya isang Logos na nagkatawang tao dito sa ibabaw ng lupa. O sana nakikita nyo, yun ang gusto ng Diyos na maging kayo. Bahagi ng Diyos na nahayag sa laman. Yun ang gusto niyang mangyari. Yun ang gusto niyang maging kayo. You were represented in Adam. At anumang sabihin nyo ay mangyari at magkaroon kayo ng pamamahala dito sa ibabaw ng lupa. Hindi ba yun ang atas sa kanila? Kayo ang mamahala sa lahat ng nilalang. At ang sabi ng ating propeta, this is a message na fundamental foundation for faith. Ang sabi niya, Adam could speak to the winds and it would stop. He could speak to the trees and they would obey him. He could speak to the wildlife, it would obey him. He could speak to the waters, ever what it was, everything obeyed Adam. Now, that is the beginning of man, he said. That's what God gives him power over. Everything on the earth. Now, through the fall, he lost that power. Then he becomes unconscious of the fact. After losing his relationship and friendship, fellowship with the Father, then he lost that. And all of his great channels become clogged up. And he, capital H-E, God couldn't get through. Sabi dito sa susunod na paragraph, now, what Adam was in God, Christ has redeemed us back to that. Praise the Lord. Think of it now. Marahil hindi masapo ng inyong pag-iisip ngayon, pero ang sinasabi, pagkatapos i-describe ang kalagayan ni Adan, pagkatapos sabi ng ating propeta, kung anuman si Adan sa Diyos nung pasimula, ay binalik kayo ni Kristo sa kalagayan yun. Dahil yun lang ibig sabihin ng redemption. To redeem is to bring back to your original position. But, hindi pa rin nawawala yung sinabi ni Brother Branham that his children become unconscious of the fact. Bakit? Kasi
yung pag-iisip dati na malinis, hindi nahihipo ng anumang bagay, hindi napapakailaman ng kaaway, amen, ay nadungisan nung ito ay tumanggap ng ibang kaisipan. At dahil doon nagsimula itong maipon, yung mga masamang kaisipan, yung mga kaisipan na taliwas sa kaisipan ng Diyos, hanggang sa ito'y magbara sa channel ng ating pag-iisip. Hanggang yung 5 inlets ng Spirit ay mapuno na ng mga alalahanin sa buhay. Sundan nyo, mga hindi magandang alaala ng nakaraan. Mga, sabi nga kanina, mga kuta sa pag-iisip. May mga tradisyon na mga katuruan ng ating mga magulang na ngayon kailangan nating, praise God, ipasuko sa salita ng Diyos bago ang Diyos makapasok sa ating pag-iisip at kanyang maihayag ang kanyang sakdal na kalooban. So naging mahirap ang kalagayan ng tao mula nung siya ay mahulog pagdating sa kanyang pag-iisip. Alright? Hirap na ang Diyos na makapasok sa kanya. Sabi, God couldn't get through. Pero, amen, totoo pa rin yung sinabi ni Brother Branham, and you have to claim it, na tayo ay tinubos na ng Diyos pabalik doon. Nandyan yung kapangyarihang yun ngayon, at unti-unting pinapaalala ng Diyos ngayon sa atin, sa pamamagitan ng ano ba yung nakalimutan ni Adan? Ang nakalimutan ni Adan ay ang salita ng Diyos. Kaya ngayon ay pinapaalala niya sa pamagitan ng redemption process. Ang redemption ay hindi lamang doon sa Kalbaryo, ito'y patuloy na isinasagawa ng Diyos sa pamamagitan ng paghahayag ng kanyang salita. Dahil yun ang unti-unting nagpapaalala sa atin ng mga kapangyarihan na taglay natin dapat, pero naiwala ni Adan dahil sa pagkakasala. Kaya makinig kayo ng gusto, kayo ay nakikinig tungkol sa inyong kapangyarihan. Amen. Kung ako sa inyo, hayaan kong matanggal yung mga bara ng aking pag-iisip ngayon. Para ang kaisipan ng Diyos na ngayon ay pinapahayag ng inyong lingkod ay unti-unting makapasok pabalik at gibain lahat ng mga kuta sa ating pag-iisip upang siya ang makapagtayo ng kanyang sariling kuta, and we will be fortified by the word in our minds. Hallelujah. Liban pa doon sa kaluluwa natin because kagaya ng sabi ko, mga fundamentals ito aking sinasabi ngayon, kailangan kong sabihin para doon sa mga hindi natin nakasama noong nakaraan. Ang kaisipan ng Diyos ay wala sa ating tuktok. Alright? Ang kaisipan ng Diyos ay pwedeng dumaan, pwedeng bumulong dito sa tuktok natin, pero ang tunay na kaisipan ng Diyos ay nalalagak sa ating kaluluwa, sa ating puso. Alright? Kaya nga, ang isang believer, baptized with the Holy Spirit, pag sinabi mong you have the mind of Christ, you are already born again. Nasa iyong Espiritu Santo. At yung binhi mo na predestinated ay nabuhay na sa iyong puso. That's the mind of God. Alright? At doon nagpapahayag ang ating Panginoon, hindi dito sa isip. Alright? Anumang kaisipan na gusto niyang ipamuhay nyo, maging kalakasan nyo, maging source ng instruction o ng guidance, ito ay nandito sa ating puso because the mind of God is here. Alright? Pero yung ating kaisipan, yung isip natin, ay battleground, nasabi ng ating propeta. Alright? Ibig sabihin yan, hindi lang ang Diyos ang may access dyan. Pati ang diablo ay may access dyan. At maaari siyang maghulog ng mga kaisipan niya na taliwas sa salita ng Diyos o maghulog ng mga kaisipan na tila ayon sa salita ng Diyos maliban sa ilang salita. Remember now, Satan is so slick. Amen, na pwede niyang palabasin positibo yung kanyang sinasabi o nilalagay na kaisipan sa inyong kaisipan, pero meron siya itatagong isang katotohanan, munting katotohanan, na maglilihis dun sa kaisipan yun sa salita ng Diyos. At kapag yun ay pinanghawakan mo, katulad na nangyari kay Eva, ikaw ay maliligaw. At ikaw ay mapapahamak. Alright, kaya kailangan natin na yung kaisipan ng Diyos na nasa puso natin, ang ipanggagwardya natin dito sa mga kaisipan na pumapasok sa ating tuktok. Alright? Ibig sabihin, we will check every thought na darating dito kung ito ba'y ayon sa salita ng Diyos na dito ay naitanim sa ating puso. By the Holy Spirit, amen, it will do a search. Amen? Sa ating pag-iisip. Parang may search engine yan, di ba?
kukunin yung data sa isip natin at ikukumpara yung database natin sa ating puso. Meron bang match? Kahit gaano kaganda yung kaisipan na inilagay ng kaaway o kung anumang bagay sa ating kaisipan, kung walang match sa database, dapat yan na ilagay sa recycle bin. Why? Ito ang protection natin. Ang puso, ang isip ni Kristo ang magsasabi kung ang kaisipan ay ayon sa Kanya o hindi. Why? Because we need to live by the Logos. Kung tayo ay panumbalik na muli, amen, kagaya ng sinabi ng ating propeta dito, kailangan sa buhay natin ito, bagamat di pa napapalitan ng ating katawan, ay ma-exercise na natin, na kontrolin ang buong buhay natin sa pamamagitan ng Logos. Alright. Sa ngayon, hindi pa natin magawa lahat sa kalubusan, yung control sa nature. Okay? Sino ba dito ang may control na kung kailan niya gustong sumikat ang araw at kailan niya gustong umulan? Sino ba sa inyo ang dahilan bakit sumisikat ang araw ng kaunti ngayon? But you have that power, pero merong law of faith na kailangang mag-exist bago lubos nating ma-exercise yun. At merong mga bagay na kailangang maalis sa daan. Amen? Yung mga hadlang ay maalis muna bago lubos natin yung ma-exercise. Now, ang ating laman, ang ating makataong pag-iisip, hanggang ngayon ay humahadlang para fully ay ma-experience natin yung kapangyarihan yun. Kaya nga naniniwala ako, yung lubos na kapangyarihan ng spoken word ay hindi natin mararanasan dito sa ibabaw ng lupa, although we'll have a taste of that. Pero yan ay lubos nating mararanasan pagdating sa millennium. Bakit? Kasi papalitan ang ating katawan. Our flesh will be redeemed. And our human mind will be different then. At mababalik tayo sa kalagayan ni Eva at Adan, ni Adan nung hindi pa siya nagkakasala. And then we'll have control of the earth. Maghahari tayo sa ibabaw ng lupa for 1,000 years. Alright. But, don't misunderstand me, hindi ako naniniwala na wala pa yan dyan, na hindi mo pwedeng maranasan yan. Dahil pinakita ni Lord na pwede mong maranasan. Lumakad siya sa ibawan ng tubig. Sinaway niya yung hangin. Can you say amen? Nagsalita siya mga hayop. Sumunod sila. Sumunod ang mga nilikha sa ating Panginoong Kristo. At nung dumating si Barnaba para patunayan na nangyari na yung katubusan, si Barnaba namin nangusap sa kalikasan. Nangusap sa praise God, sa bagyo. Nangusap sa mga nilalang at sumunod ang mga nilalang sa kanya. Why? The same Logos has come back in the form of the Holy Spirit. Hallelujah! And in the form of the revealed word na nasa atin ang puso ngayon. Kailangan lang ma-exercise natin ang lubos na pagsakop natin sa ating pagkatao. Lubos na control sa ating pag-iisip, lubos na control sa ating kahinaan, control sa laman na ito. Amen? Ako po ay natatakot na mayroong mga taong nag-aambisyon na kontrolin na ang paligid niya, ang mundo, ang hangin, ang bagyo at lahat, nang hindi pa niya nakokontrol ang laman na ito. Praise the Lord. Gusto niya kontrolin yung earth. Kabuuan ng mundo. Samantalang meron siyang maliit na mundo na kailangan kinokontrol muna. Control yung earth first. Amen. Pagka nasanay ka na, pagka na-master mo na yung pag-control dun sa sarili mong mundo, hindi na magiging mahirap sa'yo na makontrol yung paligid. Makontrol, amen, ang iba pang mga nilalang. But control your earth first. Control your mind first. Alright. At yun ang ating sinisikap na gawin dito sa ating serye. Yan ang nasa puso ko ngayon. Amen. So, he was created in His own image. That means He had the ability of Logos. He could think like God could think. But, they were in the beginning. Kahit na nung si Eva ay makuha na mula sa kanya, they were under the dispensation of innocence. No evil thoughts have entered in their minds yet. It was straight from Logos to innocent human minds. It was the Logos thinking and the Logos speaking in Adam.
Hindi ako naniniwala nung bago magkasala si Eva, ay merong tawag dito, diskusyon si Adan at saka si Eva. Walang pagtatalo. Hindi ako naniniwala merong sigawan. Hindi ako naniniwala merong balitaktakan. Hindi ako naniniwala may umaga na, praise God, na nakasimangot si Adan at nakasimangot si Eva kasi hindi magtagpo yung kanilang pag-iisip. Bago sila magkasala, they only had the mind, the logos of God. Wala pang masamang kaisipan, wala pang kaisipan na kontra sa salita ng Diyos na pumasok, sumiksik sa kanilang kaisipan. Everything was logos. Oh, hallelujah. I can imagine kung anong ating pupuntahan pagdating ng araw. Think of it now. Amen. Pupunta tayo sa lugar na wala ng diskusyon. Hallelujah. Wala nang, amen, tawag dito, tense na atmosphere. Praise the Lord. But everything was peaceful. All they were able to think was the goodness of God, the holiness of God, the faithfulness of God, the promises of God, word. All was logos. Kaya hindi matatakot si Adan na magsabi, puno, umalis ka dyan dahil medyo nahaharangan mo yung ihip ng hangin. Di ba? Ang sabi ng propeta ganon, si Eva ay pwedeng lumapit kay Adan at sabi niya kaya, pwede bang pakiusog mo yung dear kasi hindi masyadong maganda yung tama nung hangin sa akin. Usog mo ng konti para hindi nakaharang. At isa pang nakita ko rito, right there, kahit pa nga doon sa perfect condition, ang babae ay nagpapasakop sa lalaki. At nagpapakita na may higit na kapangyarihan yung lalaki kaysa sa babae. Bakit hindi na lang si Eva ang magpalipat nung bundok o nung puno? Sabi pa niya, Adan, pakilipat mo. At si Adan ang kailangang maglipat. Remember illustration ni Barbana? Alright. So, hindi siya nagdududa, walang pagdududa. Why? All was logos. Walang doubt, walang pag-aalinlangan, walang pangalawang kaisipan na malipat kaya o hindi. No, wala yun. Lahat at sila'y nabubuhay sa sakdal na kalooban ng ating Panginoon. Lahat ng ginagawa nila ay base sa logos. Kaya walang takot, walang pagdududa. Amen. Alam niyo sabi ng scripture? Kung hindi natin pinakukundanganan ang kasalanan sa ating puso, amen, ay diringgin tayo ng Diyos. Sa 1 John 3:21, Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God. And whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Hindi mo kailangan sabihin niya kay Eva at Adan bago sila mahulog sa kasalanan. They were doing the words of God. They were living the Word. Thinking the Word, living the Word, speaking the Word. Kaya walang condemnation. Kaya walang pagdududa sa anumang sabihin nila, anumang hilingin nila kay Lord, alam nila na sila ay dinirinig. Alright, pero, tanungin ko kayo, hindi ito'y sinulat para kay Eva at Adan doon sa kalagayan yun. Ito ay sinulat para sa mga anak ng Diyos ngayon. Anong ibig sabihin? Bagamat nagkaroon ng pagbabago sa pag-iisip ng tao, you can still get to a point in your experience with God na alam mo na ikaw ay namumuhay sa sakdal na kalooban ng Diyos at tinutupad mo ang kanyang mga utos at hindi ka hinahatulan ng iyong puso. Alam mo, wala kang iniingatang kapaitan, kamalian, kasalanan sa iyong puso. Kaya pag ikaw ay dumalangin, alam mo na dinirinig ka ng Diyos. Hallelujah! Even with our unredeemed flesh. Alright. Pero, pinapakita ko sa inyo ang kalagayan nila noon. Kung gaano kalulahati. Alright, so walang pagdududa, walang pag-aalinlangan, kaya ano man sabihin ni Adan ay mangyari. Sabi sa 5 junctions of time, sabi niya, now I want you to notice a minute. I want you to notice a minute. When God made Adam and Eve and made the creation and everything, it was beautiful.
I want you to notice a minute. When God made Adam and Eve and made the creation and everything, it was beautiful. God, why? Adam had control of the powers of God. He could speak anything. Adam had control of the powers. Ang kapangyarihan ng Diyos ay kapangyarihan ni Atan. And he could speak anything, it would obey him, just exactly like it would God. Sa ibang salita, parang ang Diyos na rin ang salita. Siya na rin ang nagbuka ng kanyang bibig. Dahil lahat ng kanyang sabihin ay susunod sa kanya. Then, ang sabi dito, he had a perfect fellowship with God, walked with God, talked with God, and communed with God. He had a fellowship. Alright. But then, dumating yung faithful day na yon. Nang serpente ay kumausap kay Eva. So sila ay nasa state of innocence. Remember, may iba't ibang dispensation ng pakikipagdeal ng Diyos sa tao. Ang una ay dispensation of innocence. Wala pang masamang kaisipan. Innocent ang isip ng mga tao. Logos lang pumapasok sa kanilang kaisipan. Alright? But then, dumating itong si Taning sa anyo ng serpente at nagsimulang magsalita ng kontra sa salita ng Diyos. Although, isang salita lang yung binago niya, pero yung salitang yon na binago niya, ang naging dahilan para mahulog ang tao mula sa matayog na kalagayan yun. Think of it now. Praise the Lord. At kinausap ni Eva ang serpente. Now, ang sabi ni Brother Branham, si Eva Tada noon ay merong tabing, may belo ng kabanalan. That's why wala silang makitang masama. Wala silang maisip na masama. Pero sila ay may free moral agency. Ibig sabihin, kung meron kang belo, pwede mong hawiin yung belo. Pwede mong panatiliin na nakatakip sa iyo. Pero nung mangusap ang serpente, ay parang niyang sinabi, hawi mo nga ng konti yung belo mo, Eva. Kasi ang alam niyo lang ay puro mabuti. Diba? Ginagawa naman kayo mga mangmang niyang Diyos niyo. Hawiin mo ng konti yung belo mo, Eva. Dahil tuturuan kitang maging parang Diyos. Nakakaalam ng mabuti at masama. At ang sabi niya, pag kinain niyo yung bunga ng punong kain nito ng pagkakaalam ng mabuti at masama, tunay na hindi kayo mamamatay. At nung hawiin ng konti ni Eva, pumasok yung kaisipan ngayon, in-entertain niya, at bago niya malaman, amen, ay tinupad niya, sinunod niya na yung inuutos ng kaisipan ngayon na salungat sa salita ng Diyos. Ang katawan niya ay sumunod na rin doon at nangyari yung hindi dapat mangyari. Pero, pinahintulad ng Diyos na mangyari dahil yun ay maghahayag ng higit pa, amen, sa kanyang katangian, higit pa sa kanyang sarili. Hallelujah. Pero saan nagsimula? Kaisipan. Kaisipan. Amen? Ang sabi ng ating propeta, nilayo ng Diyos na diyan mangyari ang pinakadakilang labanan na maaari niyong maranasan dito sa ibabaw ng lupa. Amen? Ang labanan, hindi po sa Iraq. Hindi sa man lugar. Hindi sa Mindanao, hindi doon ang pinakamatinding labanan. Ang pinakamatinding labanan, sabi ng ating propeta, ay sa ating pag-iisip. Amen. Nakakita na ba kayo ng isang lugar na pinaglabanan? Meron po isang lugar sa San Juan na pinaglabanan. Pero ano kaya kung nakita niyo yung kalagayan nun? Pagkatapos ng labanan. Nakita na ba kayo? Nakapunta na ba kayo sa isang war zone? Kung saan ay ang lahat ay parang mistulang abo at umuusok at madilim, di ba? Hindi mo mas nakita ang paligid. Amen. Ang lahat ay larawan ng kamatayan. May mga nakabulaktang mga tao. May mga bitukang nagkalat. Amen. Butas-butas yung lupa. At amoy pulbura. Amen. Gusto ko sabihin sa inyo ngayon, kung makakasilip lang kayo sa isip nyo, ganyan ang itsura. Spiritually. Amen? Dahil dyan ang labanan.
And war still raging. Amen? Yun ang itsura ng inyong kaisipan. Kaya nga, ang unang bumibigay sa tao sa totoo lang ay pag-iisip. Ang sabi ng iba, bumigay na yung aking atay. Bumigay na yung aking puso. Bumigay na yung aking lande. Una dito bumigay. Hanggat di mo tinatanggap, hindi kailangang maranasan mo yung karamdamang yan. Amen. May mga tao na matagal nang may sakit sa puso dahil hindi nila alam, parang wala silang sakit sa puso. Nagbabasketball pa, ilang laro pa ang nagagawa. Pero nung magpa-check up, sabi, naku, parang may butas ka sa puso. At nung malaman ng tao ngayon, bigla siyang nalugmok at di nagtagal. Dedo. Bakit? Kasi yung isip niya na-overcome na yung buong pagkatao niya. May butas ako sa puso, may cancer ako sa puso, mamamatay na ako, hindi na ako makahinga. Bago pa niya malaman, hindi pa siya pumapasok dun sa laro, hinihingal na siya. Hindi yung puso ang bumigay, yung isip ang bumigay. Hallelujah. Amen. Kaya importante na magawa natin kontrolin yung ating pag-iisip. Amen. Habang nandito pa tayo sa unregenerate, amen, state natin physically at sa ating realm ng spirito hanggang ngayon, may access pa rin ng kaaway. Kaya kailangan dito natin may pakita yung pagiging overcomer natin by the Spirit that is living in our hearts. By the Word. Amen. Hindi mo may papakita yung pagiging overcomer mo pagdating sa millennium. Tapos na ang laban doon. Amen. As far as flesh, diba? Hindi mo mapapakita doon sa eternity ang yung pagiging overcomer. Dito mo may papakita kung saan may laban. At yun ang tinuturo ng mensahe sa atin, maging overcomer tayo sa ating pamumuhay sa pamamagitan ng pagtataglay ng isip ni Kristo at pagkontrol sa sarili nating kaisipan at pagpupuno sa ating kaisipan ng mga salita, logos, thinking. Hallelujah. Kwento ko ulit tungkol kay Bentong sa kay Ponyong. Pwede ba? Si Ponyong at saka si Bentong mag-a-apply sa trabaho. Kung makarating ito kay Barry Ponyong at kay Barry Bentong, maganda lang kasi bigkasin yung kanilang pangalan. Kaya madaling bigkasin, masarap pakinggan, kaya yun ang ginagamit ko. Pero hindi po sila ito. Itong si Ponyong ngayon nag-apply. Ayan, nakikinig na kayo lahat kanina. Tutulog kayo iba sa inyo eh. Magmula ngayon, palagi ko na ikukwento si Ponyong at saka si Bentong. Panggising. So ito si Ponyong, pareho sila mag-apply. So, si Ponyong, ang problema niya, negatibo masyado mag-isip. Hindi pa dumarating yung araw ng interview, ay ang takbo ng isip niya ay ganito. Naku hindi naman ako karapat-dapat na tanggapin. Ba't mag-a-apply ka pa? Wala akong sinabi, mahina ako, maliit ang aking abilidad. Palagay ko yung ibang aplikante mas karapat-dapat matanggap kaysa sa akin. So buong linggo niya, isang linggo, in preparation para dun sa interview, yun ang kanya in-entertain na kaisipan. Malamang hindi ako matanggap. Kaya nung gabi, bago siya interviewin, yun ang kanyang kinapuyatan. At dahil napuyat siya, paggising niya sa umaga, abay, late na. Laking gulat niya, naku, malilate na ako sa aking interview. Kaya dali-dali siya, kinuha niya yung kanyang damit. Yung damit na isusunod niya, nakita, hindi pa nakaplansya. Kaya ang ginawa niya, sinuot niya na rin at wala na siyang oras para kumain. Diba, dali-dali. Siguro hindi na siya nakapagsuklay ng maayos at lahat. At pagdating niya dun sa interview, abay, siyempre, yung kanyang negative attitude ang na-project doon sa interviewer. Siya ay distracted ng maraming negatibong kaisipan. Mas magagaling yung ibang nakapila sa akin. Mas sila ang dapat matanggap. At
kumakalam yung kanya sigura dahil hindi siya nakapag-almusal. At iniintindi niya, gusto yata yung aking damit. Di ba? At lahat na. So, ang daming distraction. Hindi siya nakapag-focus dun sa interview. At lahat ng yun ay nag-manifest sa buong pagkatao niya habang siya ini-interview. Anong resulta? Rejected. Amen. Si Bentong ay kabaliktaran itong si Ponyong. Abay, sabi niya, pinapangarap na niya kung paano siya magpe-perform ng mahusay doon sa kanyang interview. Di ba? Naisip niya, pagka tinanong siya ng interview, do you speak English? Doon sa mga tumatawa, meron po kasing kanyang pangyayari. Pasensya na kayo, kami lang po nagkakaintindihan. And so doon sa kanyang pangarap at pangitahin ay nakita niya kanya sariling nangungusap ng English nang walang patid, walang hinto, ang bilis at namamangha yung interviewer niya. Yun ang imagery na nandun sa kanyang kaisipan, yun ang vision niya. Mapapahanga ko itong interviewer ko. Alam ko, makukuha ko yung trabaho ngayon. Dahil ako'y may abilidad, may kakayahan. Amen. Hindi man ako singwapo ng iba, pero tatalunin ko sila sa pagiging maboka at lahat. So he was thinking all positive things. Amen. Kaya anong gabi ngayon, maaga siya natulog kaysa sa usual. At dahil maaga siya natulog kaysa doon sa karaniwan, nagising siya na maaga kaysa sa karaniwan. At pagising niya, siyempre may sapat na oras siya para planchain yung kanyang damit. Sisipol-sipol pa siya habang siya namamalansya. Amen. Sisipol-sipol siya habang siya nagbibihis at nagpumada pa siya at lahat. At buong kumpiyansa siya na humarap doon sa interview. Walang distraction sa kanyang kaisipan, nakafocus siya doon sa katanungan at sinagot niya ng mabilis nang merong kumpiyansa. Ang tinig niya ay punong-puno ng pagtitiwala, kumpiyansa. Ang mata niya ay hindi paikot-ikot, nakatingin ang diretso doon sa interviewer. Amen? At siya ay natanggap. Pero alam niyo ba, silang dalawa ni Ponyong at ni Bentong, pareho silang mayroong kapasidad. Pareho silang qualified. Pareho silang may kakayahan para gampanan yung tungkulin. At swelduhan ng ayon doon sa inaalok ng kumpanya. Pero ang kaibahan, pag-iisip. Negative masyado si Ponyong ba yun? Si Ponyong, pasensya ka na. Ikaw na naman. Negative siya. Pero sa totoo lang, sa abilidad pareho, pag-iisip ang problema. Ito nyo, sabi ng dalawang kambal, si Ponyong at saka si Bentong na naman. Sensya na kayo, pagdiinan ito ng gusto. Sabi nitong si Ponyong, kasi ito si Ponyong, kambal sila eh. Si Ponyong, lasenggo, adik, hindi nagtatrabaho, pagdating sa bahay, binubugbog pa ang asawa at saka mga anak. Sipin mo yun? Makapangasawa ka ng ganon? Anong klaseng tahanan meron si Ponyong? Samantalang si Bentong, siya'y kakambal. Ba, meron siyang magandang trabaho, palagi siyang masaya, palagi nakatawa, palaging may encouraging words. Amen, pagka nalapitan mo siya, mapapalakas ka. Pag nagkahiwalay kayo, para kang uminom ng Gatorade. Napapaniriwa ang iyong pag-asa at lahat. At ang pamilya niya ay masaya. Bakit? Kasi, amen, supplied niya lahat ng kailangan, di ba? Hindi lang po physical na pangangailangan, kundi emotional, spiritual, amen. Isang magaling na spiritual leader, amen. At masayang-masaya ang asawa, hindi niya ginugulpe, hindi niya sinasaktan, hindi niya kailangan pagbuhatan ng kamay ng kanyang mga anak. Nagiging masunurin sila sa kanyang mga salita. At kinausap sila ng psychiatrist. Ang sabi, bakit ganyan kayong dalawa? Ano bang nangyari? Gusto kong malaman kung ano ang pinagmulan nyo. Bakit ganyan? Saan kayo nang gagaling? Bakit ganyan ang attitude nyo? Bakit ganyan ang pamilya? Ano bang background nyo? Nalaman ng psychiatrist na itong si Ponyong pala at saka si Bentong ay lumaki sa tahanang katulad nung kay Ponyong. Ang tatay niya ay lasenggo, hindi na nagtatrabaho, nang bubugbog pa, adik pa, at tinaabuso ang mga anak niya at lahat. At ang sabi ni Ponyong, kaya ano pang asahan yung gawin ko? Yun ang nakita ko buong buhay ko eh. Ito yun ang ginagawa ko sa pamilya ko.
sabi naman ni Bentong, totoo nga po yun. Yun po ang nakita namin. Lumaki kami ng ganon. Dinanas namin. Grabing pag-aabuso mula sa aming tatay. Naglasing, nag-addict, lahat sinaktan ng nanay, binugbog kami. Kaya nga po, ang sabi ko, hindi ko yung gagawin sa aking pamilya. Praise the Lord. Meron silang common denominator. Si tatay. Tatay. Di ba yun yung, tawag dito, motivating factor eh. Kaya ganun sila magtrato sa kanilang pamilya. Pero positibo yung naging pananaw ng isa doon, kumpara doon sa isa. Samantalang si Ponyong ay naging negatibo doon sa nangyari sa kanyang buhay. Anong resulta? Tignan niyo yung pamilya. Pag-iisip. Diba? Pag-iisip. Hallelujah. So, importante, magkaroon tayo ng control sa ating pag-iisip. Ang sabi sa Biblia, dito sa Proverbs 25, verse 28, he that had no rule over his own spirit is like a city that is broken down. Yun daw, walang pamamahala sa kanyang sariling kaisipan, which is the realm of the mind. Alright? Ibig sabihin nun, wala siyang control. Kung anong pumasok, sige, entertain. Kung anong pumasok, pinaniniwalaan. Amen? Ang sabi, para daw siya isang syudad na giba at walang pader. Walang proteksyon. Amen? Madaling mapasok, madaling masugod, madaling maposes. Hallelujah. So, kailangan nating bigkisan ang ating pag-iisip, ang sinapupunan ng ating pag-iisip, bantayan na walang anumang kaisipan na kontra sa salita ng Diyos na makapasok dito kung tayo magiging isang, amen, tamang uri ng mga anak ng Diyos. Alright. So, hindi natin responsibilidad ang bawat kaisipan na pumasok sa ating isip dahil, tandaan nyo ito, merong mga kaisipan na maiisip kayo na hindi kayo ang maiisip. May mga maiisip kayo, mga kaisipan na hindi kayo ang maiisip. Ano yung Brother Ray? Ang diablo ganyan katuso. Maglalagay siya ng kaisipan sa utak mo, pagkatapos sasabihin niya, inisip mo yan. Pero ang totoo, galing yun si Diablo. Diba? Hindi kasalanan na ikaw ay makatanggap ng masamang kaisipan hanggang sa ikaw ay bumigay doon sa kaisipang yun. Diba? Kaya kailangan ma-recognize mo kung ang kaisipan ay sa Diablo galing at right there, ito ay iyong pagtagumpayan sa pamagitan ng iyong pananampalataya. Pamagitan ng salita ng Diyos. Dahil may mga kaisipan, hindi kayong maisip, ang Diablo ang naglagay sa inyong pag-iisip. Questions and answers. Sabi kay Brother Branham, itong tanong. Brother Branham, please explain. Brother Branham, please explain how a person knows if he's thinking his own thoughts. Brother Branham, paliwanag nga kung paano ang isang tao, paano niya malalaman kung ang iniisip niya ay sarili niyang pag-iisip. If he is thinking his own thoughts, please, alright. Brother Branham, please explain how a person knows if he's thinking his own thoughts. Or if the devil is placing thoughts in his mind to make him think wrong, especially if you do not want to think them. Di ba? Alam niyo yan, meron mga kaisipan, hindi niyo gusto isipin, pero dumaan eh. Diba? Yun ang mga pagkakataon, hindi kayo ang may gusto nun. Ang Diablo ang naglagay nun. Pero ang tanong dito ng brother, paano mo malalaman? Paano mo yung papaliwanag yun, Brother Branham? Ang sagot ni Brother Branham, then, ang sabi niya, if it's contrary to the word, it's the devil's thinking. You see, kailangan logos thinker tayo. If it's contrary to the word, it's the devil's thinking. If it's with the word, it's God thinking. If it's the wrong thoughts, it's the devil. Ganun lang kasimple. If it's good thoughts of the word and of God, and it's God's thinking. Sabi pa sa susunod,
if the case may be that the devil is placing thoughts in your mind about a certain thing, how may it be overcome or got rid of? Sabi niya, ganito lang yan, simple lang yan. Take the vice versa from it. If the devil makes you think that you are, if you know that you are a Christian, and he tries to make you think you are not a Christian, just take the vice versa and say, I am a Christian. As long as your experience matches in God's Word, say, I am a Christian. Anything else, the same way. Diba? Pag sinabing ikaw ay hindi mararapture, matalang alam mo ikaw ay sumasampalataya ng lubos sa salita ng Diyos, amen, ibalik mo dun sa kaisipan mo, amen, ako ay hindi pwedeng marapture dahil hindi sila alis nang wala ako. Amen. Pag di nila ako sinama sa rapture, wala na ring rapture. Dahil ako ay bahagi ng rapture. Amen. Kaya nga hindi natin sabihin, hindi ko kaya eh. Diba? Baliktad na natin yung mga hindi natin kayang sinasabi. Yan kadalasan ng problema ng mga taong negatibo, palaging hindi kaya. Ano kaya? Ano kaya? Sana. Praise the Lord. Isang tao, lungkot na lungkot siya kasi isang buong oras nag-isip siya ng mga what if. Yung mga pangyayari niya sa buhay niya. Ano kaya kung ganun ang ginawa ko, sana hindi ganito? Ano kaya kung ganun ang ginawa ko, sana hindi ganito? Ano kaya kung ganito ginawa ko, sana pala. Bago pa niya malaman, baksak ng kanyang muka. Kasi nabuhay siya sa daigdig ng sanadu. Diba? Yung mga bagay na hindi nangyari, gusto niya sana mangyari, hindi nangyari. Kaya lugmok ang kanyang kalooban, lugmok ang kanyang pagmumukha. So dumating yung kanyang kaibigan na doktor at ang sabi, Lika, mukhang may problema ka, hindi ka ganyan dati, bakit ba? So sinabi niya kung saan siya nanggaling. Kasi nung nakarang isang oras, ganito ang aking mga pinag-iisip. Tapos sabi niya, Lika, dali kita sa opisina. Meron ko ipapakinig sa iyo na mga recording ng aking mga pasyente. Psychologist pala yung kanyang kaibigan. Pakinggan mo itong tatlong ito. Itong tatlong ito, puro may sira ulo nito, sabi niya. Pakinggan mo. At pinakinggan niya sa loob ng 30 minutos, pinakinggan niya yung mga pahayag ng tatlong pasyente ng kanyang kaibigang psychologist. Sabi niya, anong napansin mo na pare-pareho nilang sinasabi? What if? Sana. Kita mo, pagka ginawa mong 2 oras ang pag-iisip ng ganyan, magiging pang-4 na kitang pasyente. Sabi niya, imbis na sana, what if, ang sabihin mo ay, next time. Next time. Okay, marahil nagkamali ako doon, but next time, that will not happen again. Amen? Nabigo ako doon nakaraan, nagkamali ako, nadulas ako, hindi ko na-apply sa salita. Next time, hindi ako papayag na mangyari pa yan ulit. Imbis na mag-dwell ka sa madilim na nakaraan mo, at mga pagkakamali, sabihin mo, my next time, iba na ngayon. Iba na ngayon. Hallelujah. Pag nakita kayong mahaba ang mukha, malamang yun ang palagi iniisip. What if? What if? Amen. Satan's Eden. Para patunayan ko sa inyo yung sinasabi ko kanina. Sabi dito ng ating propeta. Notice, she pulled off the holy veil to see. She pulled off the holy veil. Ito yung sinasabi ko. Amen? Walang ibang nakikita si